isang shopping mall sa bansang China, nakuna ng CCTV camera ang pagdausdos sa walkalator na isang wheelchair. Dire-diretso pababa yung wheelchair at sumalpok pa sa lamesa. Sakay nito yung pasyente at pati yung caregiver na nagtutulak na wheelchair nakaladkad sa likod. Kung hindi raw nahawakan ng caregiver yung wheelchair, baka raw mas malala pa ang naging disgrasya. Nagtamo ng mga sugat sa ulo yung caregiver, hindi naman malubhang na sugatan ang kanyang pasyente. Dahil sa naturang aksidente, pinagbawal ng mga wheelchair sa walkalator na yon. Isa pang karumal-dumal na krimen. Isang dalaga sa Cavite ang ginahasa na pinugutan pa. Nakatutok doon live si Rafi Tima. Rafi? Nagising sa isang bangungutamay kalitong tahimik na bayan ng Magallanes dito sa Cavite. Sa karumal-dumal na kasong ayon sa mga tiga rito ay isang halimaw lang ang makakagawa. Bukas ang kabahong ni Mary Jane de la Vega habang pinaglalamayan ng kanyang mga mahal sa buhay sa Barangay Ordaneta dito sa Magallanes. Pero hindi makikita ang bangkay ng 19 na taong gulang na biktima dahil balot ito ng puting tela. Sa tindi kasi ng tama ng biktima, minarapat ng punerarya na isilang katawan ni Mary Jane. Ginahasa at pagkatapos ay pinugutan ng ulo si Mary Jane ng suspect na ito, si Cesar Catipon, na noy lang umano sa alak at pinaghihinalaan pang nakadroga. Ayon sa dalawang kasama ng biktima ng gabing mangyari ang insidente, naglalakad sila pauwi sa kanilang bahay bandang alas 9 ng gabi nitong Lunes matapos ang isang praktis ng kutilyon nang bigla na lang sumulpot ang suspect. Sa likuran po namin, bigla na lang po siyang sumulpot. Hindi bago po tinutukan po nga sa atin ng itak. Si Mary Jane lang daw ang target ng suspect. Matapos magulat sa pagsulpot ng suspect, nakaalpas pa raw kasi ang biktima. Pero hinabol pa rin daw ng lasing na suspect si Mary Jane. Paglingon ko po nalaban po siya. Bagos nalalaban. Paano niya nasabing nalalaban siya? Ginaganyan niya po yung tao. Pag-ilaw po sa kanya, saka po nalaglag po yung cellphone. Kaya po namukhaan po namin. Pinamukha po net. Panawagan ng ina ni Mary Jane, kusa na lang na sumuko siya sa mga otoridad. Baliwala na raw ang galit dahil hindi na maibabalik ang buhay ng kaisa-isang anak na babae. 8 ang kapatid ni Mary Jane na pawang lalaki. Wala rin naman ang mangyayari kung ako may magalit. Yun ho lamang. Tanggap ko na kahit ginayon niya ang anak ko at masakit sa akin, tanggap ko siya. Gawa ho nung hindi ko rin naman siya kayang pagigantihan. Dahil ako'y matanda na, babaeng tao. Alangan naman ang mga anak ko'y makisali pa dyan yung mga anak ko lalaki. Di batas na hula. Wala nang tao sa bahay ng suspect mula pa raw kahapon. 2 bahay lang ang pagitan nito sa bahay ng isa sa mga kapatid ni Mary Jane at kung saan siya ngayon nakaburol. Namataan pa raw siya kahapon ng umaga na may dalang bag na puno umano ng damit. Ayon sa PNP, hindi ito ang unang pagkakataon na nasangkot sa kaso si Cesar Catipon. Nakapatay na rin daw ito noong 1990s pero naareglo lang ang kaso. Ganun din, pag taga-taga rin na kanya ang kaso. Same, hindi lang babae, lalaki lang kanya biktima ng araw. Kilala umano mismo ng biktimang si Mary Jane ang suspect na si Cesar Catipon. Bagamat bali-balitang itinakwil na raw ng kanyang pamilya ang suspect, nananawagan pa rin ang mga otoridad sa mga kamag-anak ng suspect na tumulong para matuntun si Cesar Catipon. Michael? Maraming salamat, Rafi Tima. Chika Minute! Nagkwento si Solen Yusaf tungkol sa pag-aasikaso sa kanya ni Richard Gutierrez sa shooting ng kanilang pelikula. Hindi kaya na-develop na si Solen? Alamin sa chika ni Lars Santiago. Natatawang nagtataka si Solen Yusaf dahil kahit saan daw siya magpunta ay tinatanong siya tungkol sa kissing scene nila ni Richard Gutierrez sa pelikula nilang My Valentine Girls. Hanggang ngayon ay hindi pa nakukulan ng eksena pero katakot-takot na panunukso na ang natatanggap ni Solen. That's also exciting for me to do my first kissing scene. I guess I'll be a little bit nervous because there's so many people in the room, but I'm not really scared. Sabi ni Solen, mahusay raw na teacher si Richard dahil tinuturuan siya nito kung ano ang dapat gawin sa mga eksena. Kaya raw pala tinatawag si Chard na the ultimate leading man ay dahil sobrang maasikaso ito sa kanyang nakakatambal. We always, when we review the lines together, because I speak really fast, so he always tells me to go slower, he always gives me different options of how I should react. Iling pa rin ang isinasagot ni Solen sa mga
mga nagtatanong kung na-develop na ba sila ni Richard sa isa't isa sa dalas ng paglabas nila at pagsasama sa mga lakad sa loob at labas ng showbiz. If we were to get into anything or evolve, then it happens in a period of time, not right? Pero ayaw namang magsalita ng tapos ni Solen. Mahirap daw sabihing hindi siya mai-inlove kay Richard. Because for anyone out there, you don't plan, you don't say, okay, this person I'm allowed to like, this one I'm not allowed, this one. So parang like whatever happens, happens. Never say never. I'm not gonna say no, I'm never gonna like him. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Sa pagbabalik ng Chika Minute, Baron Geisler at Yasmin Curdy nagharap na sa korte. Yasmin, naging emotional. Tutukan yan mamaya. Abangan! Ministro sa bansang Chile kinuyog ng mga rallyista. At magpaparehistro sa mga prepaid SIM card isinusulong sa kamera. Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras.